Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, May 6, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. It's not true. It's not true. It cannot be extortion. They were the ones who approached us. Social media personality Franco Mabanta iginiit na na-set up lang sa umano'y daan-daang milyong pisong tangkang pangingikil kay ex-House Speaker Martin Romualdez. Hindi ko naman po ginawa kasi sir eh. Personal na po ganito. Ganyan ang ginawa sa akin. Exclusive! 13 anyos na dalagita. Biktima umano ng panggagahasa ng tiyo sa Bulacan. Suspect at live-in partner, arestado. Isang bus driver at konduktor, sugatan sa road rage incident sangkot ang dalawang motorcycle rider sa Quezon City. Malapit nang maubos po yung apoy at usok. Sunog na halos isang buwan na sa Navotas Sanitary Landfill. Malapit nang maapula. At sa showbiz, singer-songwriter Maki may bagong career milestone. 1 billion streams nakamit sa Spotify. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Arestado ng NBI ang internet personality na si Franco Mabanta dahil sa umano'y daan-daang milyong pisong tangkang pangingikil kay ex-House Speaker Martin Romualdez. Depensa naman ni Mabanta na set up lang umano siya kaugnay sa kanyang 90-minute expose na kanya sanang ilalathala ukol sa umano'y korupsyon ni Romualdez. Iginiit ng social media political commentator na si Franco Mabanta na inosente siya at na-set up lamang matapos arestuhin sa isang entrapment operation. May 5, inaresto ng National Bureau of Investigation ang founder ng Peanut Gallery Media Network dahil sa umano'y pagtatangkang mangikil mula kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kapalit ang hindi umano paglalathala ng content na mag-uugnay kay Romualdez sa flood control anomalies. Ayon sa NBI, personal na humarap si Mabanta sa kanilang undercover agents sa Manila Peninsula, Makati ukol sa transaksyon. Pero sa instructions umano ni Mabanta, ang tauhan niyang si alias Jimmy ang tatanggap ng first down payment sa Valle Verde Country Club sa Pasig. Pagka-deliver ng marked money, sinundan ng NBI agent sina alias Jimmy na dinala ang cash sa hiwalay na function room kung saan tinanggap naman ito ni Mabanta. Pero ayon sa political noisemaker, It's not true. It's not true. It's not true. It cannot be extortion. They were the ones who approached us. giit ng NBI, hindi ito pagsupil sa kalayaan ng pamamahayag. Yung press freedom okay yan, protected. But criminal activities will go after it. Sa pahayag sa official page ng PGMN, sinabi ni Mabanta na set up lang umano ang lahat. Nag-ugat-anya ito sa kanilang expose ukol sa umano'y korupsyon ni Romualdez na anila ay nakahanda ng i-post sa kanilang channel. Kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos? Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Mabilis namang itinanggi ng Malacanang ang anumang kaugnayan kay Mabanta, kasabay ng pagtitiyak ng due process at pagpapanagot sa kung sino man ang may sala.
Pasintabi po sa balitang ito, biniktima umano ng panghahalay ang isang 13 anyos na dalagita ng sarili niyang tiyo sa Bulacan. Arestado ang suspect sa kasong statutory rape at nahaharap din sa kaso ng pagbebenta ng iligal na droga. Gayun din ang kinakasama nito. Ang balitang A to Z, exclusive ni Kim Salinas. Mabigyan ng hustisya yung pangyayari sa anak ko. Nagsisisi ang nanay na ito kung bakit niya ipinagkatiwala ang kanyang unika iha sa tiya nito sa Bulacan. Lumuwas ang dalagita mula sa Mindanao para sa kanyang pag-aaral at nakituloy sa kanyang tiya na may kinakasama. Doon pa inamin ng anak ko. Kasi nung kinuha ko siya, takot na takot. Kasi parang pinagtulungan na mag-asawa. Iniwan ko kasi siya kasi dalawa lang kami magkakapatid. Akala ko po pagkakatiwalaan siya. Lumuwas ang ina ng biktima matapos magsumbong ang mga kaibigan ng kanyang kapatid. Nasa kustodiya na ng kapulisan ang suspect matapos maisilbi ang warrant of arrest nitong May 5. Paulit-ulit po siyang pinaghahalay nitong suspect na ito. Lalo daw po pagka po ito ay pupunta sa bukid. Ang result po ng medical legal ng bata, sir, ay positive po na ginagalaw po siya ng kanyang tiyuhin. Haharapin ng suspect ang kasong statutory rape, sasampahan din ng kaso ang suspect at ang kinakasama nito kaugnay sa illegal na droga. Na background po namin na itong mga tao na to ay nagbebenta ng illegal na droga doon sa lugar nila. Sila po ay isang caretaker na isang bukid sa lugar na yon. Doon po sila mismo nagtitinda ng illegal na droga. Hinarap naman ng news team ang dalawang suspect. Hindi ko naman po ginawa kasi sir eh. Sanal na po kung ganito. Ganyan ang ginawa sa akin. Hindi po kasi inalagaan po namin yun. Kung tinuri namin na sariling amin po, yun po ang ano doon sa bata. Hindi po kami nagda-drugs. Kahit magtanong po kayo doon sa tira namin, hindi po. Ngunit payo ng pulisya sa pamilya ng biktima. Ipursu po nila yung reklamo kasi hindi po natin hahayaan na yung batas ay hindi umiral sa kriminal na ito. Mananatili sa kustodiya ng pulisya ang mga suspect at walang piyansang ipinataw ang husgado sa mga kaso nito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kalaboso ang isang 60 anyos na lalaki sa Doña Remedio, Trinidad, Bulacan matapos magtago sa batas ng mahigit 2 dekada dahil sa nangyaring unagawang krimen ng pagpatay sa isang individual taong 2002. Bunsod ito ng pinaigting na backtracking at 0 pending cases ng pulisya para gumalaw ang hustisya sa mga naiwang kaso at pamilya ng biktima. Base sa investigasyon, nagkainitan ang 2 grupo sa larong bilyar at nauwi sa sakitan na nahantong naman sa pagkamatay ng isang biktima. Giit ng suspect na si alias Manding na absuelto na siya sa insidente kaya ipinagtataka niya ang pagkakahuling muli sa kanya. Hindi ko po kalila po yun eh. 2002 po siguro yung, kung di 2002, 2004 nangyari yun. Eh, ko nga po ba, nasa akin na po yung last paper ko eh. Kay Perman Attorney. Upon surveillance namin sa kanya, palipat-lipat siya ng bahay. So, pag-verify namin sa lugar na pinagtataguan niya, meron tayong action agent on informant. Nabanggit sa amin ng aming informant na nandito na po yung taong hinahanap nyo. Nag-aalangan ngayon ang ilang rice retailers sa Project 4 Public Market, Quezon City na hindi nila kakayanin ng planong 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na bigas ng Department of Agriculture. Ayon sa ilang nagtitinda, hindi nila kaya to dahil nagpapatong din umano ang mga trader kaya lalong tumataas ang presyo. Pwera na lang kung kumukuha sila sa direktang supplier. Matumal din anya ang bentahan ng bigas bunsod ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin kaya masyadong mataas ang price cap at lalong walang bumili kapag pinatungan pa ng mga nagtitinda. Samantala, inamin naman ng DA na wala pang naaresto dati sa implementasyon ng price cap pero mas mahigpit na ang pagpapatupad ngayon.
Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara, makikipagtulungan sila sa PNP at BTI para sa mas matibay na implementasyon kapag naaprubahan na ng Pangulo ang guidelines para masunod ang itinakdang presyo ng bigas. Buwelta naman ng mga retailer, huwag sila ang habulin, kundi ang mga trader. Lalo't lugi na rin sila dahil sa sitwasyon ngayon. Bumaba sa 5% ang unemployment rate sa bansa nitong Marso mula sa naitalang 5.1% noong Pebrero. Katumbas yan ng mahigit sa 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, limitado pa sa ilang sektor ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa gitna ng sigalot sa Middle East. Samantala, tumaas naman ng trabaho sa sektor ng agrikultura, forestry, construction at edukasyon. Sa kabuuan, nasa 95% na ang employment rate habang bahagya namang tumaas ang underemployment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho pero hindi swak sa kanilang natapos na nasa 12.3%. Marine fishing ito. Ito yung mga mangingisda natin nasa municipal fisher folks. So sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. And siguro pwede na yung mga households natin pwede nagtitipid. Kaya they let go of some of the domestic helpers. Malapit nang maapula ang sunog sa Navota Sanitary Landfill. Halos isang buwan mula nang ito ay sumiklab. Ayon sa mga otoridad, hindi naging madali ang operasyon pero sa tulong ng iba-ibang ahensya, napabilis ang solusyon. May ilang paglilinaw din sila tungkol sa sunog. Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Halos 80% na yung nawalang apoy. Malapit nang maubos po yung apoy at usok. Yan ang pagtitiyak ni Navota City Mayor John Ray Tiangco ngayong Miyerkules, halos mag-iisang buwan matapos sumiklab ang sunog sa Navota Sanitary Landfill noong April 10. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at foreign intervention, malapit na umanong maapula ng tuluyan ang sunog sa landfill na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan at kalusugan, hindi lang ng mga kalapit na mga residente, kundi pati ng mga karatig lugar. 79.6% na ang naaapulang bahagi ng landfill. Ayon kay Public Works Undersecretary Charles Calima, maaring 4 hanggang 5 araw na lang tuluyan ng maaapula ang sunog. Yung results ng pagpapalipad namin ng drone with thermal imaging capability, nakikita namin kung anong lugar na lang ang mayroon pang may apoy. Katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA, kinokompress ang mga nasunog na basura at lupa, papatagin at saka tatambakan ng lupa nang maapula ang apoy at hindi na lumiyab muli. Department of Transportation ang nagsusupply ng lupa, habang karamihan naman ng equipment sa DPWH nang gagaling. Pero ayon kay Mayor Tiangco, wala pang tiyak na timeline o buwan kailan tuluyang maaapula ang sunog. Mahirap mag-estimate dahil maraming factors, no? Yung wind direction at iba't ibang factors. Doon pa lang sa ilalim kasi hindi mo naman nakikita kasi yung apoy, usually sa ilalim po yan, subsurface. So gagamitin pa rin natin yung drone po regularly para makita natin kung may potential na mag-init yung area po niyan. Pagtitiyak pa nila, fair to good na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila at iba pang apektadong lugar, base na rin sa tala ng Department of Environment and Natural Resources. May laking 44 na ektarya ang Navota Sanitary Landfill na pinakamalaking landfill sa Metro Manila. 2025 nang isara ito dahil sa isyu ng kalinisan at kaligtasan, gayon din ang expropriation-related issues o problema sa pag-aari o pagkuha ng lupa. Kaya pangako ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority, mas striktong standard sa accreditation. Magko-coordinate kami closely with Secretary Mitch, una ng DNR, para doon sa mga conditions. Mas hihigpitan siguro namin yung coordination, yung conditions for accreditation para ma-ensure na hindi mangyayari ito. Samantala, nakauwi na rin sa kani-kanilang tahanan ang ilang mga inilikas na apektadong residente.
Paglilinaw pa ni Tiangco, hindi konektado sa Navotas landfill fire ang isang naiulat na namatay. May sakit na aniya talaga ito bago pa mandalhin sa evacuation center. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sa gitna ng nagpapatuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na palawakin ang relief at medical operations bilang pagtugon sa apektado ng ashfall doon. Kabilang sa ipinatutupad ang pag-deploy ng water purification systems, Starlink units, pamamahagi ng face mask at pagtatalaga ng mga mobile clinic sa mga apektadong komunidad. Iginiit rin ng Pangulo na mahigpit na ipinatutupad ang pagbabawal sa pagpasok sa 6-kilometer danger zone habang patuloy ang monitoring ng PHIVOLCS. Unfair kung may tuturing ni Vice President Sara Duterte ang pagkakasama ng kanyang mga pamilya sa impeachment proceedings ng Kamara laban sa kanya. Kaugnay ito ng pagdinig sa Kamara noong April 22 kung saan iniugnay ng Anti-Money Laundering Council ang mahigit sa 6 na bilyong pisong transaksyon sa kanya at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio. Nagbato rin ng alegasyon si dating Senator Antonio Trillanes IV ng malalaking halagang di umano'y natanggap ng ilang miyembro ng Duterte family mula sa isang umano'y drug lord. Sa talumpati sa The Hague, iginiit niya na ordinaryong mamamayan ang kanyang pamilya na may karapatan sa privacy. Sinabi rin ng bise na hindi niya ipinaalam sa kanyang ama ang posibleng ikalawang impeachment para hindi na ito ma-stress habang nasa detention. Well, I think it's unfair. Dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. Nananawagan si Vice President Sara Duterte sa pamahalaan na unahin ang pinakamahihirap habang humaharap ang bansa sa anya ay triple whammy ng mataas na presyo ng langis, mahinang piso at sumisilip na inflation. Sa kanyang pagharap sa ilang media sa The Hague, sinabi ni VP Sara na posibleng mauwi sa krimen at karahasan kung hindi matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Samantala, inihayag din ni VP Sara na umano'y kapos sa pondo ang bansa matapos anya'y hingin ng Department of Budget and Management ang pagbibilang ng savings ng mga ahensya ng gobyerno. Muli rin niyang binatiko si PBBM at kinwestiyon ang pamumuno nito sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. That is the question, ma'am, by everyone. No? Actually, yes. But hindi din natin alam kung bakit nangyari ang mga nangyari na nanalo siya. Pero para sa akin, nagsinungaling talaga siya sa kanyang gusto gawin para sa bayan at sa kanyang mga kapasidad na maging Pangulo. Another achievement unlocked para sa OPM artist na si Maki matapos marating ang 1 billion all-time streams sa Spotify. Kinumpirma ni Maki ang kanyang milestone sa kanyang social media post ngayong Miyerkules. Kasabay ito ng tagumpay ng kanyang Roller Coaster One More Ride concert sa Araneta Coliseum. Handa na rin si Maki para sa kanyang international tour kung saan iikot siya sa Singapore, Indonesia at ilang bansa sa North America, Australia at New Zealand. Matatandaang inilabas kamakailan ang live version ng kanyang Roller Coaster album, kabilang ang mga hit song na Dilaw, Namumula at Indigo. Susunod, isang bus driver at konduktor sugatan sa road rage incident. Sangkot ang dalawang motorcycle rider sa QC. At Senator Panfilo Lacson, sa gitna ng paglabas ng partial committee report sa flood control scandal, may ibinunyag. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z.
Nasugatan ng isang bus driver at konduktor matapos pagtulungang saktan ng dalawang rider sa nangyaring road rage sa Quirino Highway, Barangay Pasong Putik, Sabado ng gabi. Ayon kay Deputy Station Commander Police Major Gilbert Caducano, nagsimula ang insidente nang bumusina ang bus sa rider na biglang lumihis dahil sa lubak. Nauwi ito sa matinding pagtatalo, pagbasag ng salamin ng bus at paghaharapan sa kalsada. Bumaba ang tsuper na may dalang tubo bilang depensa pero naagaw ito at ginamit na pampalo sa kanya at sa konduktor. Sumali pa ang kapatid ng rider at kanilang mga partner na ang isa ay may kargang bata. Nakatakdang kasuhan ng serious physical injuries ang mga suspect. Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. And then umabante po ulit yung rider at paghinto ng bus ay ng rider, paghinto ng bus, yun na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo. Nauwi po sa pagbasag ng side mirror at pagbasag ng windshield. Sa ating mga motorcycle riders at sa mga driver po ng bus, panatilihin po natin kalmado ang ating isip para po maiwasan po yung mga ganitong pangyayari. Sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na may multiple mastermind sa flood control scandal sa gitna ng paglabas ng partial committee report ukol rito. Ngunit hindi pa maisalang sa plenaryo ang report dahil may humaharang umanong minority senator sa paglagda rito. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Lacson, hindi lang isa ang mastermind sa flood control scandal, kundi may organisadong grupo umano sa bawat rehiyon o distrito sa likod nito. Sa gitna ito ng paglabas ng partial committee report itong Martes. Sinisilip na rin ang ilang ebidensya na nakuha nila mula sa yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral kaugnay ng allocable funds. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinabstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. Ayon kay Lacson, kulang pa ng pirma ng dalawang senador ang partial committee report para may salang ito sa plenaryo. Pero anya, tila may umaharang dito. May nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. Paglilinaw ni Lacson, bukas siya kung pipirma ang incumbent senator sa sina Francis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva na una nang inirekomendang gawa ng case build-up sa kasong graft dahil pagkakataon nilang malinis ang kanilang pangalan sa listahan. Una nang sinabi ni Estrada at Villanueva na hindi sila nababahala rito dahil naniniwala sila sa katotohanan at hustisya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi makikisali ang Malacanang sa sigalot ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Representative 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na pag-usapan ng Pangulo at ni Recto sa kanilang pagpupulong ang issue ng dalawa. Nauna na ang inakusahan ni Leviste si Recto ng umano'y pagtanggap ng pondo mula sa contractor kasama ang paratang ng vote buying umano sa halalan. Pinabulaanan naman ni Recto ang mga paratang at iginiit na malinis anya ang kanyang record. Nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bahagi ng balikatan exercise sa Camp Aguinaldo. Kasama ang mga opisyal ng Pilipinas at United States, pinanood ng Pangulo ang Joint Maritime Strike Drills na nagpakita ng koordinasyon ng mga kaalyadong puwersa. Samantala, nagpakawala naman ng Type 88 surface-to-ship missile ang Japan Self-Defense Forces sa Balikatan 2026 sa Paway, Ilocos Norte. Diretsyong tumama ang mga missile sa target na may layong 75 kilometers sa dagat sa loob lang ng 6 na minuto. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., pinagtitibay ng exercises na ito ang koordinasyon at depensa ng mga magkakaalyadong bansa.
Dumating na si President Bongbong Marcos Jr. sa Mactan, Cebu Air Base sa Cebu bandang 9:14 p.m. ngayong Miyerkules, May 6 para sa idaraos ng 48th ASEAN Summit at related meetings. Nagsimula na rin dumating sa Cebu ang mga leader ng Southeast Asia para sa ASEAN Summit. Ngayong gabi nga ay lumapag sa Queen City of the South si Sultan Haji Bolkiah ng Brunei. Sa sentro ang ASEAN ngayong taon sa mga usapin sa energy security, food security at kaligtasan ng ASEAN nationalities sa buong mundo. As chair, the Philippines will continue to champion the founding ideals of ASEAN: peaceful coexistence, mutual respect, and cooperation for shared benefit. Good news for Mother Earth, nailigtas ng isang residente ang isang endangered na green sea turtle sa malinaw, mabuhay Zamboanga, Sibugay. Ayon sa DENR, Zamboanga Peninsula, natagpuan ang pawikan noong April 23 matapos mahuli sa lambat ng isang mangingisda. Sa tulong ng Senro, Imelda, LGU at PNP, inalagaan at inobserbahan muna ang pagong para matiyak ang kalagayan nito. Matapos mapatunayang malusog, nilagyan ito ng monitoring tags at ligtas na ibinalik sa karagatan. Binigyang diin naman ng ahensya na mahalaga ang partisipasyon ng komunidad sa pagprotekta ng mga nanganganib na hayop. Hinikayat naman ng lahat na ipagpatuloy ng mga residente ang pag-uulat at pangangalaga sa kalikasan para sa susunod na henerasyon. Pinuri at binati ng mataas na kapulungan ng Nations Girl Group na BINI bilang kauna-unahang Filipino act na nakapagtanghal sa prestihiyosong Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, USA. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 370, binigyang diin ni Senator Joel Villanueva na hindi lamang ito tagumpay ng iisang grupo, kundi ng buong OPM at sambayanang Pilipino. Nagmarka ang BINI sa global stage bilang pangatlo sa top Coachella artists sa earned media value na umabot sa mahigit $5 million. Sunod kina Justin Bieber at Sabrina Carpenter. Patunay na kayang-kayang sumabay ng mga Pinoy sa international music scene. Sila rin ang pinaka-pinanood na female act sa Instagram ng Coachella at pangalawa naman sa kabuoang online engagement. Sa harap po ng milyong-milyong manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo, ipinakita ng BINI ang husay, disiplina at world-class artistry ng kabataang Pilipino. Pinatunayan nila na ang talentong Pilipino ay hindi lang pang-local kundi world-class. Hindi na kailangang mag-blink twice ang mundo para makita na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa international music scene. Sa aming pagbabalik sa showbiz, celebrity couple James Reid at Isa Pressman masayang ibinahagi ang bagong addition sa kanilang buhay. Sino kaya yan? At sa palakasan, Alex Ayala na pagtagumpayan ng first round ng Italian Open kontra kay Magdalena Fresh. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Napagtagumpayan ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang match kontra sa Polish player na si Magdalena Fresh sa unang round ng Italian Open sa Roma. Nakuha ni Ayala ang first set sa score na 6-love pero hindi nagpatinag si Fresh at nakuha naman ang ikalawang set. Pahirapan naman ang decider third set dahil unang lumamang ang kalaban. Still, nanaig ang lakas ni Ayala para makausad sa susunod na round ng naturang WTA 1000. Sunod namang makakalaban ni Alex ang number 2 player ng China na si Xin Yu Wang. Good luck! Pinasinungalingan ng kampo ni James Reid ang kumakalat na balitang
buntis umano si Isa Pressman. Ayon sa PR team ng singer-actor, walang katotohanan ang mga espekulasyon na umusbong online. Sa halip, ibinahagi na masaya ang celebrity couple sa bagong addition sa kanilang buhay. At yan po ang kanilang alagang aso na si Coda. Nananatili namang matibay ang relasyon ng dalawa habang abala sa kani-kanilang proyekto. Samantala, inaabangan din ang upcoming project ni Reed kasama naman si Catherine Bernardo. Kapag pagod ka na galing sa work at gustong-gustong makauwi, ikaw na rin ba ang gagawa ng paraan para mapuno ito? Panoorin. MRT, heritage ko! Ako na tatawag. Ay, matagal mo puno eh. MRT, heritage! Puno na! MRT, heritage! Yung bibigay mo dito, akin ah! MRT, heritage! Sama puno na! Ano na, bomba na! Ay, naya, konti na lang. Konti na lang. Pababayin mo na sa ibang jeep. Pababayin mo. Huwag mo kasi gawin ba ah? Hindi na ako, pagod na ako. Yamin na 13 ko. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa military leader at statesman na si Napoleon Bonaparte. Sabi niya, sa politika, ang kahangalan ay hindi hadlang. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!